Mapapalunok laway ka na lang talaga pag yung tita ko naging tita mo. Paano ba naman sa edad niyang 55 years old, bukod sa itsurang hindi halata sa edad, makinis at talaga namang mabilog at tila ba matatag na puwet maler, talaga namang aalog ang mundo mo pag siya'y iyong nakasama sa pagja-jogging. Malapit sila sa baybaying dagat at doon ako nagbakasyon nung magbalik Pinas ako. Una ay dahil malayo sila sa iba naming kamag-anak. Alam nyo na pag abroad, at ang aking tita na iyon, naitago na lang natin sa pangalang Luisa. Nang magawi ako roon halos 10 taon ng biyuda. Alam nyo naman pag biyuda, hindi naman lahat, pero si tita. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pagka-graduate ko ng high school, nagpunta na ako ng Cavite para doon mag-aral ng college. Sa tulong iyon ng isa sa aking mga tita, pero hindi ko nagagawa ng screen name dahil medyo nagsariling sikap talaga ako nang makarating ng Cavite. As in, solong laban lang din talaga. At sa hindi ko naman kaano-ano ako nanirahan. Tawagan mo na lang ako sa pangalang Andrew, 34 years old. At bago kami ikasal ng aking magiging misis, na itago na lang natin sa pangalang Lian, ay nais ko muna ang magkumpisala. Nakarating ako ng ibang lugar para mag-aral ng college dahil hindi naman na ako kayang pag-aralin pa ng mga taong nagpalaki sa akin, which is yung aking lolo at lola. Na matapos ko ang makagraduate ng college, makahanap ng trabaho at waiting na for deployment, ang isa sa kanila ay namaalam na. Dahil doon ay medyo sinisiko ang aking naging kapalaran dahil hindi man lang ako nakapagbalik ng utang na loob ko. Naplano ko pa naman sana sa unang sahod ko sila ang aking ililibre. Meron namang paaralan ng college doon sa amin kaya lang masyadong malayo. Bukod pa doon wala akong pagkukunan ng income para pang tustos sa aking pag-aaral ng college. At kung may tatanong naman ninyo kung nasan ba ang aking mga magulang at kung bakit lolo at lola ang siyang nagpalaki sa akin ay ayon, matapos di umano akong isilang at alagaan ng medya-medya ay noong magkaroon ng problema ang mag-asawa na uwi sa hiwalayan. At para daw hindi ako madamay, kinuha at inaruga ako ng aking lolo at lola. Na habang ako'y pinapalaki ng mga itinuring kong tunay na magulang, ang mga taong dahilan kung bakit ako'y nasa mundong ibabaw ay ayon at nagsibuo ng kanya-kanyang pamilya. At nisustento para alalayan ang aking paglaki, wala man lang. Kaya bago ako nakatapos ng elementary at high school ay talagang pwede ko nang sabihin na butas ng karayom ang aking dinaanan. Siyempre, yung mga unang lolo at lola naman, karamihan dyan walang pensyon, kaya walang pagkukunan ng ekstrang pera. Noong magawi ako ng Cavite, ay para akong itinaling pusa sa isang bahay, kung saan ako nanirahan at nagtrabaho bilang boy. Galing na lamang at tinupad nila ang kasunduan na nandun ako para magtrabaho at mag-aral. Bukod sa mas mahirap kumpara noong high school, mas magastos din. At noong nag-aaral ako ng college ang unang beses sa buhay ko na ginawa ko ang mag-cash advance. Nataon lang din na mabait yung aking naging amo at hindi nila ako hinahanapan ng trabaho. Noong makatapos ako ng 2 taon sa college, sa kursong may kinalaman sa kuryente, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Naisip ko na bago ako umuwi sa amin sa probinsya kina lola, dapat ay meron na akong trabaho. Nag-ipon ako ng requirements at tunay ngang nag-iiba ang tingin ng tao
kapag kahit papaano meron kang pinag-aralan. Kung sa bagay, sa loob naman ng mahigit 2 taon ko sa bahay ng aking naging amo na tinuluyan ko ng 2 taon, ramdam ko na hindi na rin naman ako naiiba sa kanila. Sa katunayang sila pa mismo ang nag-abot sa akin ng budget at magagastos habang nag-iipon ako ng requirements. Natanggap ako sa isa sa 4 na aking in-applyan, yun nga lang, habang naghihintay ako for deployment na tegi si Lola. At si Lolo ay kinuha ng isa sa aking tita sa Manila. Simula noon, ang tangi ko na lang dahilan para umuwi sa lugar kung saan ako lumaki ay ang aking mga alaala nung kabataan. Sariwang hangin, tahimik na lugar, payapa at malayo sa gulo. Kung hindi ako nagkakamali, 1 taon lang mahigit ang itinagal ng aking lolo at sumunod na siya kay Lola. Mula noon, naramdaman ko na parang nag-iisa na lang ako sa buhay. Noong magsimula ako ng trabaho, pagkaraan ng 2 buwan, ay nagpaalam na ako sa pansamantalang tahanan ko sa loob ng mahigit 2 taon. Medyo mahirap maging independent kahit naman sabihing nandun ako sa loob ng 2 taon sa pamilyang hindi ko kaano-ano. Sa oras na mawalan ako ay meron akong malalapitan. At di tulad nung mag-bed spacer ako at sarili ko na lang ang aking tanging inaasahan. Tapos pakisama sa mga taong unang beses ko pa lamang nakilala at nakasama. Kinasanayan ko ang ganong buhay, natuto akong magtabi para sa kinabukasan. Hindi ako yung klase ng tao na ubos biyaya, kahit alam kong tatagal pa ako sa trabaho. Sa pagiging empleyado, tulad ng marami, naghangad din akong maregulara. Yung tipong tinatrangkaso ka na, wag lang masira ang record, Gora. Pero sa loob ng kulang 2 taon ko bilang empleyado, dahil nakatatlong factory ako, at masasabi kong ginawa ko naman ng best ko para ako'y maregular, ay hindi ako pinalada. Nagiba ako ng linya at sa loob ng mahigit 2 taon ay naging welder ako ng isang construction company hanggang maisipan ko ang sumubok pa ibang bansa. Yung konting nalalaman ko pagdating sa welding na gamit ko. Nagsimula ako sa pagiging labor, nagpractice hanggang sa maging isa ako sa welder. Wala akong ibang naiisip na mga panahon na iyon, kundi makamit ang aking mga mithiin sa buhay gamit ang aking sariling pamamaraan. Lalo't ako na may nag-iisa na. Ilang taon na rin ako noon, 26 o 27. Nagkumpleto muna ako ng papeles bago ako nag-apply pa ibang bansa. Yun ay dahil tiwala ako sa aking kakayanan bilang welder. Kung may tatanong naman ninyo kung kamusta ba ang aking love life bago ako mag-abroad, abay ayos din naman. Hindi naman porket kinabukasan lang ang aking iniisip, hindi ko na sinubukan ng hilig ng karamihan. Ang totoo niyan, unang company pa lamang, nagkaroon ako ng jowa. At dahil tulad ko na siya ay isang dayo, hindi ako nahirapang makuha ang perlas ng silanganan na may iba't ibang kulay at halimuyak. Totoo, hindi pare-pareho, pero yun at yun pa rin. Kung sa isang bangka, pareho lang di makina. At bago nga ako mag-ibang bansa, ay buo na ang loob kong kunin kung ano man ang aking pangarap sa buhay. Pinalad ako sa ibang bansa maganang napuntahan ko, tapos hindi lang bastang doble o triple ang sahod, as in, sa unang 1 taon ko pa lang sa ibang bansa, ramdam ko na malaki ang pinagkaiba ng nasa Pinas ka at nasa abroad. Nakarating ako ng ibang bansa na iniisa sa aking kamag-anak, walang nakakaalam. At naalaman na lang nila na wala ako sa Pinas noong mag-post nga ako ng pinaggagawa ko sa FB. Biglang dumami ang kamag-anak ko na nakapansin sa akin. Mga pinsan na hindi ko pa nakilala at sa FB ko lang nakita. Na para bang kung makipag-usap sa akin, close at matagal na kaming magkakasama. Pati nga ang mga magulang ko na hindi ko naman nakita at nakilala ng personal, nakakaasara.
Kung sa bagay, hindi ko naman sila hinanap. Ang unang uwi ko ay doon nga ako tumuloy sa aking tita sa Batangas. Yun ang napili ko dahil una, malayo siya sa iba naming kamag-anak. Tapos tabing dagat pa kaya alam kong sulit at kahit ako'y mapapagastos. Tapos hindi ko alam na kung ano pala ang itsura niya sa FV, yun din pala sa personala. Na noong mag-jogging nga kami sa dawing dagat, sa edad niya, ay baka isipin ng karamihan sugar mommy ko siya. Eh kahit naman 55 years old na si Tita Luisa, abay palong-palo mga idol. Ako naman ay hindi na ilang dahil hindi naman kami literal na magkakilala. Kumbaga, hindi ko siya nakikita na aking kamag-anak. Kaya ayos ang aking bakasyon. Matagal na siyang biyuda at ang kanyang kasama sa bahay ay ang kanyang dalawang apo na aking pamangkin sa pinsan na inaalala kong baka sa ingay dis oras ng gabi, magising.